Isang ina ang nakunan ng CCTV habang binuhusan ng tiner at gasolina ang kanyang mga anak bago ito sinilaban. Dahil sa matinding depression, pinatay niya ang kanyang 3 anak at pagkatapos ay nagpakairing. Nauunawaan mo ba kung bakit isinama ng ina ang kanyang mga anak? Sa unang tingin, mahirap unawain ang desisyong ginawa ng isang ina na isama ang kanyang 3 anak sa isang masakit na pamamaalam sa mundong ito. Marami ang nagtaka, nanghusga at nagtanong. Bakit pati mga bata? Bakit hindi siya na lang? Ngunit sa likod ng lahat ng yon ay isang kwento ng matinding pagod, kawalan ng pag-asa at pag-ibig na handang ialay ang lahat, pati ang mga huling hininga. Araw-araw, pasan niya ang bigat ng mundo. Isang ina na walang katuwang, walang mapagkakatiwalaan at walang matibay na suporta. Ang allowance para sa kanyang 3 anak, 2,500 lang ang isang buwan. Isang halagang hindi man lang sapat para sa pagkain, gatas, gamot at iba pang pangangailangan. Habang ang asawa ay isang pulis na tila unti-unti nang nawawala ang atensyon at presensya sa pamilya, siya naman ay araw-araw na humaharap sa realidad ng kakapusan, pagod at pag-iisa. Bitbit niya ang mga bata saan man siya magpunta. Sa palengke, sa ospital, kahit saan, dahil wala siyang ibang mapag-iiwanan. Madalas ay puyat, malalim ang eye bags, nangingitim ang ilalim ng mata, at kahit gutom na siya, ay inuuna pa rin ang mga anak. Lahat ay kinaya niya, hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kaya pa. Para sa ilan, ang kanyang desisyon ay mali, makasarili at masakit. Ngunit sa mata ng isang ina na lubos na nagmamahal at walang nakikitang ligtas na kinabukasan para sa kanyang mga anak, ito ay isang desperadong hakbang upang protektahan sila sa higit pang sakit, gutom at kapabayaan. Sa kanyang puso, mas mabuti nang sabay-sabay silang makapahinga kaysa maiwang nakatali sa isang mundong walang kasiguraduhan na may nagmamahal sa kanila gaya ng pagmamahal ng isang ina. Maaring ang iniisip niya, ako lang ang tunay na makakapag-alaga sa mga anak ko. Kung iiwan ko sila, sino ang magtitiyak na hindi sila maghihirap? Hindi sila mapapabayaan, hindi sila masasaktan. At sa isip niyang pagod na, baka doon sa kabilang buhay, wala nang puyat, wala nang 2,500 na kailangang pagkasyahin, wala nang gutom at pagluha. Tanging kapayapaan na lamang ang naghihintay. Hindi natin kailangan tanggapin ang kanyang ginawa, pero sana matutunan natin siyang unawain. Sapagkat sa likod ng kanyang tahimik na pagyakap sa kanyang mga anak sa huling sandali, may isang ina na umibig hanggang sa dulo. Isang ina na sinubukang ibigay ang lahat kahit wala na siyang maibigay. Paalala ito sa mga asawa, lalo na sa mga lalaki na hindi sapat ang material na bagay. Kailangan din ng emosyonal na suporta, pagmamahal at pangunawa. Ang depression ay isang seryosong kondisyon na maaaring mauwi sa trahedya kapag napabayaan. Huwag ipagpalit ang pamilya sa bisyo o iba pang tukso at dapat seryosohin ang usapin ng mental health. Maraming tao ang mukhang ayos pero sa loob ay wasak na. Kaya kung may pinagdadaanan ka, huwag itong sarilinin, humingi ng tulong.